naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Sa pag-upo pa lang ho mga kaibigan ng ating Pangulo, kumbaga hindi na ho talaga magka-frequency. Ito ho si Kosang Leila de Lima at tulad ho ng inaasahan, kumbaga muling inupakan ni Pangulong Duterte, ito ho si de Lima matapos ho kasing batikusin yung kanyang long-time aide. Alam niyo naman, iba ho kasi yung relasyon, kumbaga ni Bongo at saka ho ng ating Pangulo mga kaibigan. Kaya nga yung iba, kumbaga questionable, hinasabi nila, ba't ba laging kasama, kumbaga sa lahat ng meeting, sabi nga, mas higit ho nakakaalam sa tunay ho ng kalagayan o sa pangkalusugan ng ating Pangulo mga kaibigan, walang iba kundi ho si Bongo. Diba? At kumbaga, matapos yung batikusin ho ni de Lima, ito ho si Bongo mga kaibigan, dahil dun ho sa kanyang lingguhang public address, at sinabi nga ho ng Pangulo na dapat daw ho magdusa. Ito ho si de Lima mga kaibigan, dun ho sa kulungan habang sila ho masayang nag-e-enjoy. Dun ho sa kanilang buhay. Alam niyo ho kasi sa kampo ho ni de Lima, dati ho kasi naging commissioner ho yan ng human rights, kung di ako nagkakamali. Tapos naging kalihim ng Department of Justice, yan si de Lima. At si de Lima, mga kaibigan, siya ho yung kauna-unahang kalihim ng Department of Justice. Siya ho yung bumuwag ho nung yung kubol-kubol. Diyan ho sa Bilibid Prison. Kumbaga, diyan ho na iskandalo yung pangalan ho ng mga sikat na mga drug lord, di ba? Doon ho sa Building 14. Yan ho yung mga grupo ni na JB Sebastian, di ba? At kamakailan, di ba, nag-trending ho sa social media yung video naman ho ni Herbert Colango, di ba? At na-iskandalo ho yung pangalan ho ni de Lima, di ba, nung inimbitahan ho yan sa Senado, yung mga inmate ho dyan, isa-isa hong inginuso si de Lima yung pagtanggap ho ng Yopala. Diba? Yung payola na ginamit ho dun sa campaign ho niya, at yun naman ho nag-materialize, sabi nga tumayo ho yan at idiniin ho siya dun ho sa Senado mga kaibigan. Kaya dun ho sa lingguhang public address, sinabi ho ni Pangulong Digong na dapat daw ho magdusa, di ba? At hindi rin ho nakaligtas ang senadora dun ho sa mga matalas at mura ho ng ating Pangulo, kumbaga yung panlala ito sa kanya. Sabihin na ho natin, diversionary tactic, di ba? At meron ho nagkakarga kay de Lima at para ho atakihin ang ating Pangulo mga kaibigan, at hindi raw ho kasi matanggap ho ni de Lima na nanalo ho si Duterte ng 2016 presidential election. Di ba, wala rin ho pakialam ang Pangulo kung sabi nga ho kung mapalaya ho dyan si de Lima. Di ba, doon ho sa kanyang kulungan. Abay, ilang taon na ho ba nakakulong ho si de Lima? Di ba? At bago ito, kumbaga, ginito ho ni de Lima na dapat daw ho ihinto na ni Bongo
yung pagtatakip po para ho kay Duterte. Kasi kagabi, doon ho sa paglutang ho ng ating Pangulo, doon ho sa kanyang lingguhang public address, kumbaga nawala ho yung agam-agam. Di ba, nung ating mga kababayan, kumbaga nandun ho yung tamang hinala ho nila na ano ba ho talaga ang estado ng kalusugan ng ating Pangulo. At alam naman ho natin na sa batas ho yan, na kailangan ipakita ho sa publiko. At sa edad ho ng ating Pangulo, kumbaga bit-bit mo. Di ba, ang problema ho ng bansa ho natin, abay hindi ho biro at marami ho kasi, kumbaga naglulutangan, doon ho sa mga fake news na nagsasabi na inilipad daw ho ang Pangulo papunta ho dun sa Singapore at kalaunan humarap po sa publiko. Kumbaga, timing ho kasi yan. Alam niyo, dito niyo makikita na magaling ho yung advisor ng ating Pangulo. Di ba? Pumutok ko sa social media na si Digong nasa Singapore. Di ba? Sabay naman ho in-interview ho si Mayor Inday Sara na papunta ho yung ale doon ho sa Singapore. Kumbaga, magtutugma. Yun ho yung hinala ho nila, di ba? Alam niyo naman ho si Digong, kumbaga, mentras mong inaatake ho yan, susundan ka dun sa gusto mo. Kaya nga hanggang ngayon, may mga kaso pa rin mga kaibigan sa korte, ito ho si Cosan de Lima, at pinawalang sala ho siya dyan ho sa Muntinlupa RTC. Isa ho dun sa 3 kanyang kaso, may kaugnay ho dun sa illegal drugs. Ang kaso, kumbaga, nabasura at may kinalaman daw ho dun sa sinasabi nagpakilalang police asset. Di ba na si Jad Dera? Kung familiar ho sa inyo, di ba na inakusahang nagpapatakbo raw ho ng illegal drug trade sa Bilibid ho mga kaibigan na nooy Justice Secretary, si De Lima. Di ba, nung maging kalihim mo ng Department of Justice, yung commissioner ho ngayon sa NAPOLCOM, na si Commissioner Vitaliano Aguirre, kumbaga siya ho yung nag-handle ho ng kaso na yan. At isa-isa hong inginuso ho siya doon ho sa Senado mga kaibigan, at may nagsasabi nga ho ron, and then yung kaso ho kasi, na pagbasura mga kaibigan, ito ho'y nagkukunik ho kay De Lima. Kumbaga, tumanggap daw ho ng pera, ito si Dera, para ho kay De Lima mga kaibigan. Kumbaga, doon ho sa 3 kaso, isa ho doon, ibinasura mga kaibigan ng Muntinlupa RTC, may kaugnay ho doon sa illegal drug trade ho mga kaibigan, at wala daw ho nakikitang koneksyon ang korte doon ho sa pagitan ho ni Jadera at saka ho ni De Lima mga kaibigan. Kumbaga, si Dera, di ba, sabi nga ho meron daw hong posibilidad na may connect ho yan. Kumbaga, yung partisipasyon ho niya, bagamat pinayagan ho kasi ng korte na makapagpiyansa ng 500,000, gasino na yon. Yung kalahating milyon, doon ho sa mga big time, dyan ho sa loob ho ng Bilibid Prison. Pero doon ho sa ikalawang kaso ho, na kung saan, ang dating bodyguard ho ni De Lima, na si Ronnie Dayan, hindi ho pinagbigyan, di ba? Kumbaga, doon ho sa mga kaso ho niya. At kung may ilan tulad nyo, kumbaga, isa ho doon sa naging motion, para ho ibasura mga kaibigan, kumbaga, wala hong sabi nga ho wala hong matibay ho na ebidensya. At pinagpapaliwanag din ho ng korte tungkol ho dun sa 10 million at napakarami ho niyan At isa lang naman ho mensahe ng ating Pangulo, kumbaga manahimik ka. Dyan ho sa kulungan. Ang depensa naman ho ni ni Cosan de Lima, abay bumuwelta ho. Sabi ho ni detained opposition, si Cosan Laila de Lima, yung panibagong atake ng ating Pangulo, doon ho sa kanyang Twitter account, pinakausapan ho ni De Lima, ang Pangulo, na magpakita ho ng awa sa taong bayan. Baka ho sa ganitong senaryo na to, baka mangyari ho niya pag nakalabas ho alam niyo naman ho ang taong bayan, kumbaga, ang tanong ka Rex, maaabswelto ba? Doon ho sa kaso at napakarami. Di ba? Alam niyo ho kasi sa Senado, iba rin ho yung may lumalaban ho sa palasyo ho na Malacanang. Di ba? Halimbawa, nung panahon ho ni Trillanes, di ba?
Alam niya, si Trillanes, kapag nagsalita nung araw, inaabangan ho ng taong bayan. Bakit ka mo? Nag-aabang ho sila kung ano ho yung expose ho ng mama na pwedeng ibuelta ho dun sa palasyo ho ng Malacanang at depende ho yan kung paniniwalaan ho yan ng taong bayan. Kasi kung survey ang pag-uusapan, lahat na ho ng SWS, mataas ho talaga. Di ba? Ang survey ho ng ating Pangulo. At kasabay ho dyan, yung mga ilang tatakbong senador, at napakaaga ho kasi. Di ba? Yung pagkuha ho dun sa mga kagaya ho ni Boss Ramon, sabi ho ni Ramon Ang. Di ba? Ini-endorse na ho niya si Pambansang Kamao Manny. Kasi sa kampo ho ni Yorme Isko Moreno, mga kaibigan, at nagsalita nga ating Pangulo, si Bongbong Marcos, si Yorme Isko, at saka ho si Manny. Kumbaga may mga posibilidad, yun sinasabing hampas sa kalabaw, sa kabayo latay. Samantalang, ba't hindi ho niya i-endorse si Bongo at saka ho si Inday Sara? Samantalang, dito ho niya ini-endorse yung tatlo na si Manny, di ba, si Bongbong, at saka ito ho si Isko Moreno. Di ba? Kumbaga, napakalayo pa ho niyan para ho himayin ho natin. Ngayon, ang punto ho dito ni De Lima, mga kaibigan, kumbaga, sabi nga ho, hindi dapat magsinungaling ang Pangulo dahil alam daw, kumbaga, natuta ho siya ng China. Di ba? At ayaw daw ho niya na magpapatupad ho ng travel ban sa mainland China nung kumakalat pa ho yung virus o mga kaibigan. Kasi kung babalikan mo ba yung problema na yan, kumbaga magkakanda hilo-hilo na ang taong bayan, ang gusto nila marinig kung ano ho yung magiging solusyon dito ho sa pandemic na to. Kagaya lang ho yung pag-release ho ng pondo. Doon ho sa 1,000 hanggang 4,000 sa bawat family, mga kaibigan. Samantalang questionable pa doon ho sa iba. Di ba, napakarami mga party list na kino-question ho yan, kagaya ho ni Congressman Castro. Sabi nga ho nila, maging si Vice President Leni Robredo, ano sabi nung kumbaga'y kulang at hindi ho sapat yung pinagkaloob ng tulong ng gobyerno. Oras sa Pilipinas, 3:40 ng hapon. Ang oras sa sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO. We will get through this crisis as one nation. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.